Ito ang ating bida at tinusok siya ng espada ng kanyang pinagkakatiwalaan na kaibigan. Malinaw na nagawa siyang traidorin ng mga ito, sapagkat sa kabila ng kabayanihan na kanyang ginawa ay palihim siyang kinainggitan ng itinuturing niyang matalik na kaibigan. Ngunit sa halip na tuluyang mamatay ay nabuhay siya sa ibang katawan na katamtaman ng lakas at marami siyang nakakasalamuhang magagandang dilag ngunit hindi niya maiiwasan ang mga taong nagtatangka ng kanyang buhay. Si Makuro Yamamori ang kinikilalang pinakamalakas na cultivator na nabuhay sa buong kasaysayan. Siya ang nagligtas sa buong kontinente matapos talunin ang hukbo ng Demon King at pigilan ang tuluyang pagkawasak ng mundo. Matapos ang napakalaking labanan, inakala niyang tuluyan ng tapos ang panganib at maayos na ang lahat. Ngunit biglang nagbago ang ihip ng hangin nang dumating ang kanyang mga kasamahan na may kakaibang kilos at misteryosong plano. Sa hindi inaasahang sandali, isang biglaang pag-atake ang isinagawa, at ang mas masakit, nagmula ito sa mismong mga taong pinagkatiwalaan niya. Si Yaorei ay tinusok ng patalim ng taong pinakapinagkakatiwalaan niya. Sa halip na gantimpala sa kanyang kabayanihan, ang kanyang natanggap ay pagtataksil. Nakahandusay sa lupa, puno ng galit ang kanyang mga mata habang tinititigan ang mga traidor. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Sa huling hininga, isinumpa niya ang mga nagtaksil at nangakong hihilahin silang lahat pabagsak kasama niya. Biglang nagising si Mori sa isang lugar na hindi niya kilala, habang naririnig ang mga tinig na paulit-ulit na tumatawag sa kanyang pangalan. Isang babae ang lumapit sa kanya, ngunit ang tanging naiisip niya ay dapat sana'y tuluyan na siyang nawala sa mundo. Sa kanyang paligid, napansin niyang napapalibutan siya ng mga estudyanteng tila nasa loob ng isang paaralan. Litong-lito siya at inisip na baka napunta siya sa kabilang buhay. Ngunit may isang lalaki ang nangutya sa kanya dahil sa pagkawala niya ng malay sa gitna ng pagsusulit. May isa pang lalaki ang nagsabing hindi na raw siya dapat tawaging young master dahil pinalayas na siya sa kanilang angkan. Samantala, may isang babae namang tinawag si Kitama upang ipagpatuloy ang pagsusulit at magtakda muli ng bagong record. Si Akatama ay ngumiti ng mayabang at sumang-ayon sa babae. Inutusan naman ng guro ang lahat na ipagpatuloy ang pagsusulit. Sa sandaling yun, bumalik sa isipan ni Mori ang mga alaala ng katawan na kanyang tinirhan. Doon niya napagtanto na siya ay hindi na nasa sarili niyang mundo. Siya ay muling isinilang sa katawan ng isang binatang kapangalan niya. Mula sa mga alaala, nalaman niyang siya ay isinilang sa isang makapangyarihang angkan ngunit itinakwil matapos mamatay ang kanyang mga magulang. Napagtanto rin niya na ang mundong ito ay hindi marunong gumamit ng chi o panloob na enerhiya. Bagamat may espesyal na enerhiya sa hangin na tinatawag na ki, walang nakakaalam kung paano ito gamitin. Ngunit dahil sa kanyang karanasan sa nakaraang buhay, alam niya ang tamang paraan upang sipsipin at gamitin ang enerhiyang ito. Sinimulan niyang sanayin ang kanyang katawan at agad niyang naramdaman ang pagbabago. Nabuksan ang kanyang mga baradong meridian at unti-unting lumakas ang kanyang pisikal na katawan. Napansin din niyang bahagya siyang tumangkad. Muling nabuhay ang tunay na diwa ng isang cultivator sa kanyang pagkatao. Nangako siyang babalik sa kanyang dating kontinente sa oras na maibalik niya ang kanyang dating lakas at ipaghihiganti ang lahat ng nagtaksil sa kanya. Ngunit sa ngayon, nasa unang yugto pa lamang siya ng cultivation kaya kailangan niyang mag-ingat at unti-unting magpalakas. Ginamit niya ang pagsusulit upang subukan ang kanyang bagong lakas. Lumapit siya sa grupo at nagpahayag na sasali siya sa 100-meter dash. Pinagtawanan siya ng mga bully at sinabing susunod na tatakbo si Kadama, ang may hawak ng record sa paaralan at tinanggap na sa kolehiyo. Pinagtawanan din siya ni Kitama at ng kanyang kasintahan at sinabing wala na siyang natitirang dignidad. Hindi niya pinansin ang mga ito. Alam niyang kahit nasa unang yugto pa lamang siya ng cultivation, ang katawan ng isang cultivator ay higit na mas malakas kaysa sa ordinaryong tao. Sa linya ng simula, nagharap sina Yaori at Kitama. Sa hudyat ng baril, mabilis na tumakbo si Kitama habang si Yaori ay nanatiling nakatayo lamang, may ngiti sa labi. Inakala ng lahat na siya ay natakot at walang kakayahang tumakbo. Ngunit makalipas ang ilang segundo, bigla siyang kumari pa sa bilis na hindi pa nasasaksihan ng sinuman. Sa isang iglap, nalampasan niya si Kitama at iniwan ito sa malayo. Nabigla ang mga guro at estudyante sa kanyang ipinakitang lakas na lagpas sa kakayahan ng normal na tao. Tumawid siya sa finish line ng mag-isa, habang si Kitama ay malayo pa sa dulo.
Ang lahat ay napamangha sa kanyang kakayahan. Ipinakita niya ang malaking agwat sa pagitan ng isang cultivator at ng karaniwang tao, isang pagkakaibang tila langit at lupa ang pagitan. Tiningnan ng guro ang oras at laking gulat niya nang makita ang resulta, 9.88 segundo. Isang bagong record ang naitala. Dahil dito, si Kitama ay napaluhod sa lupa, puno ng hiya at hindi makapaniwala sa kanyang pagkatalo. Nanginginig siya sa malamig na pawis at paulit-ulit na sinisigaw na imposible ang nangyari. Samantala, napansin ni Yamore na ang bago niyang katawan ay may perpektong pisikal na kakayahan. Mula sa sandaling yun, mariin niyang tinitigan ang kanyang karibal at isinumpang muli niyang aabutin ang rurok ng lakas at ipapakita sa lahat na kaya niyang mangibabaw muli. Matapos ang pagsusulit, nagtungo siya sa banyo upang pag-isipan ang kanyang bagong buhay. Alam niyang upang tuluyang makapasok sa unang yugto ng cultivation, kailangan niya ng mga espesyal na gamot at sangkap. Ngunit agad siyang nabahala dahil napakamahal ng mga ito. Nang tingnan niya ang laman ng cellphone, napagtanto niyang halos wala siyang pera at hindi sapat ang naiwan ng dating may-ari ng katawan. Dahil dito, naisip niyang gumawa at magbenta ng mga talisman upang kumita. Ngunit sa halagang 1,000 yen lamang sa kanyang account, hindi niya kayang bumili kahit ng pinakabatayang materyales. Sa sandaling yun, may isang lalaking lumitaw sa pintuan ng banyo at masamang tumitig sa kanya. Maya-maya pa, dumating ang isang grupo ng mga bully at pinalibutan si Yaori habang may mga mapanuyang ngiti. Sinabi ni Haro Osaki na kukunin na nila ng maaga ang bayad sa protection para sa buwang yun, at kasama niya si Kama. Naalala ni Yaori na ang dating may-ari ng katawan ay palaging binubugbog ng mga ito sa paaralan. Dahil dito, nagduda si Kidma na may kakaiba na sa kanya at hinayaang si Haro ang humarap. Lumapit ang kapitan ng boxing club at inakalang madali lamang siyang mapapabagsak. Inihanda nito ang kamao at inisip na sapat na ang isang suntok. Ngunit sinalubong ni Yaori ang atake at walang kahirap-hirap na sinalo ang kamao ng kalaban. Nagulat ang umaatake dahil sa lakas ng kanyang hinaharap. Para sa isang cultivator, ang isang boxing captain ay isa lamang karaniwang tao. Sinimulan ni Yaori ang kontra-atake at sinipa ang unang tauhan. Sinundan nito ng isang malakas na suntok sa mukha ng ikalawa. Napatanga si Nakatama at ang kasama nito sa nakita nilang lakas na hindi nila inakalang kayang gawin ni Yamore. Malamig na tinigan ni Yaori ang dalawa at ipinakita ang kanyang matinding lakas. Hinawakan niya ang mga kamay ng dalawang natitirang bully at mariing pinisil ang mga ito. Napasigaw sa sakit ang dalawa at nagmakaawang pakawalan sila. Ngumiti lamang siya at ipinakitang nagsisimula pa lamang ang laban. Sa isang galaw, ibinagsak niya sa sahig ang dalawa. Si Kitama ay napahandusay sa sahig, nanginginig sa takot at nagmamakaawa. Samantala, sinubukan namang tumakas ni Haro ngunit hinabol siya ni Yaori at tinamaan ng isang malakas na suntok sa mukha. Lumipad si Haro at bumagsak sa mga locker, duguan at hindi makabangon. Binalaan ni Yaori ang mga ito na sa susunod ay hindi na magiging ganoon kabait ang mangyayari. Nanginginig sa takot ang mga bully at nakiusap na huwag na siyang lapitan. Inutusan niya silang ibalik ang lahat ng kinuha nila sa kanya. Sa takot, sumunod sila at dinala si Haro sa klinika ng paaralan. Alam ni Yaori na hindi na magsusumbong ang mga ito. Napag-isip-isip niyang sagabal lamang ang paaralan at balak niyang umalis sa lalong madaling panahon. Mabuti na lamang at nabawi niya ang perang ninakaw sa kanya. Gamit ang perang yon, nakabili siya ng mga materyales at sinimulan ang paggawa ng mga talisman. Ipinadaloy niya ang kanyang espiritual na enerhiya sa mga gamit at nilikha ang mga makukulay na card na may mahiwagang kapangyarihan. Lumipas ang 3 linggo ngunit wala pa rin siyang naibebenta kahit isa. Pinagdududahan ng mga tao ang mga talisman at walang gustong bumili. Dahil dito, siya ay labis na nadismaya. Isang araw, may narinig siyang tahol at napalingon. Nakita niya ang isang maliit na asong sugatan na patakbong lumapit sa kanya bago tuluyang bumagsak sa lupa. Lumapit siya upang suriin ang kalagayan nito at ginamit ang isa sa kanyang hilang talisman. Unti-unting bamuka ang mga mata ng aso at gumaling ang mga sugat nito. Bumangon ito at masayang tumahol habang naglalambing sa kanya bilang pasasalamat. Biglang tumahol ang aso sa magkasintahang paparating. Sila ay sina Shuda at Shizuru Shuga mula sa mayayamang pamilya. Walang pakialam si Shizuru sa hayop at inutusan ng kasama na dalhin ito sa ospital.
Ngunit napansin niya ang kakaibang kalagayan ng aso at laking gulat niya sa kanyang nakita. Lumapit siya at inusisa ang nangyari, sapagkat kanina lamang ay balot ito ng dugo at inakala niyang wala ng pag-asa. Napansin ng ating bida na may hawak na papel ang dalaga at inakala niyang bibisita ito sa isang pasyente sa ospital. Doon niya nakita ang perpektong pagkakataon upang ibenta ang kanyang produkto. Ipinakita niya ang talisman na ginamit niya sa paggaling ng maliit na aso. Hindi naniwala si Shawada at inakusahan ng binata na isang manloloko. Sinabi pa nitong siya raw ang nakasagasa sa aso at gumagawa lamang ng kwento. Ngunit hindi siya pinansin ni Shizuru at inusisa kung maaaring gamitin ang talisman sa tao. Desperado siyang malaman kung may kakayahan itong magpagaling ng isang taong nasa vegetative state. Ipinaliwanag ng ating bida na kaya niyang gamutin maging ang pinsala sa utak. Ipinakita niya ang isang espesyal na talisman na akma sa ganitong kondisyon. Nainis si Shawada at pinagsabihan ng dalaga na huwag maniwala sa walang saysay na kwento, ngunit hindi ito pinansin ng binata. Ibinigay niya kay Shizuru ang talisman at ipinaliwanag kung paano ito gamitin. Inilahad din niya ang presyo ng mga ito, ang pinakamura ay nagkakahalaga ng 200,000 yen at ang pinakamahal ay 400,000 yen. Laking gulat ni Shawada nang ialok ni Shizuru ang 1,000,000 yen kapalit ng lahat ng talisman. Dahil dito, sinugod ni Shawada ang binata at pinaalis ito, ngunit agad niyang nasalo ang kamay ng lalaki at pinatigil ang atake. Mariin niyang binalaan si Shawada na huwag makialam sa kanyang negosyo. Sa isang galaw, ibinagsak niya ito sa lupa. Matagumpay ang negosasyon at ibinigay niya ang mga talisman kay Shizuru. Nagbigay pa siya ng 2 dagdag na talisman ng libre, isa para sa protection at isa para sa fireball. Umaasa siyang hindi na kailanman kakailanganin ng dalaga ang 2 yun. Lubos na naantig si Shizuru at taos-pusong nagpasalamat. Tinanong niya ang pangalan ng binatang tumulong sa kanya, ngunit patuloy pa ring isinisigaw ni Shawada na isa lamang itong manloloko. Inamin ni Shizuru na mahirap paniwalaan ang lahat, ngunit gagawin niya ang lahat para lamang mailigtas ang kanyang ina. Sumunod sa ating bida ang maliit na aso saan man siya magpunta. Ngayon na may pera na siya, maaari na siyang maghanap ng disenteng matitirhan at magsimulang maghanap ng mga halamang gamot upang pabilisin ang kanyang cultivation. Biglang tumahol ang aso at napansin niya ang isang mansyon na naglalabas ng napakalakas na espiritual na enerhiya. Sa hardin nito, natagpuan niya ang bihirang silver heart grass, isang napakamakapangyarihang halamang gamot. Samantala sa ospital, ginagamot si Shawada ng isang nurse. Galit na galit siya at sinumpang babawi siya sa susunod na pagkikita nila. Biglang lumitaw ang isang makapangyarihang lalaki sa pintuan, si Kenji Shuga, isang city councilman. Pinagalitan niya ang dalawa at inusisa kung bakit sila naniwala sa isang umano'y manloloko. Pinagtsismisan ng mga nurse na naloko raw ang anak ng councilman at gumastos ng malaking halaga. Ngunit hindi pinansin ni Shizuru ang mga ito at nagpas siyang subukan ng talisman sa huling pagkakataon. Nagalit ang kanyang ama at sinabing nawawala na siya sa katinoan. Ngunit mariing hinarap ni Shizuru ang kanyang ama at sinisi ito sa kapabayaan sa kanyang ina. Sinabi niyang kung mas inalagaan lamang nito ang kanyang ina, hindi sana humantong sa ganitong kalagayan. Sa matinding galit, muntik nang sakta ni Kenji ang kanyang anak ngunit pinigilan ang sarili. Sa huli, tinalikuran niya ito at sinabing naging suwail na siyang anak. Ngunit determinado si Shizuru. Lumapit siya sa kama ng kanyang ina at ginamit ang talisman. Biglang nagliwanag ito at nagbuga ng bughaw na liwanag. Laking gulat ng lahat nang biglang magising si Yoko Shuga at tawagin ang kanyang anak. Napaluha si Shizuru at niyakap ang kanyang ina habang tumatakbo si Kenji upang tawagin ang doktor. Nagmadaling dumating ang medical team at kinumpirma na sa loob ng 1 taon at kalahati ay maaari nang bumalik sa normal ang pasyente. Napagtanto ni Shizuru na ang lahat ng ito ay dahil sa talisman. Nang matuno ito sa kanyang kamay, lalo niyang natiyak ang bisa nito. Naiwan namang tulala ang doktor at si Kenji, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Nang inig sa takot si Shawada at inisip na ang binatang tumulong sa kanila ay tila isang nilalang na lampas sa karaniwan. Mahigpit na niyakap ni Shizuru ang kanyang ina at nangakong hahanapin si Yaorei upang suklian ang kabutihang ginawa nito. Matapos tuluyang matapos ang paglipat sa kanyang bagong tirahan, tahimik na binalikan ng binata ang lahat ng mukha ng mga nagtaksil sa kanya.
Ang mga alaala ng panlilinlang at pagtalikod ay malinaw na bumalik sa kanyang isipan, at sa sandaling iyon ay isinumpa niyang hinding-hindi niya kailanman patatawarin ang kanilang ginawa. Ngunit batid niyang hindi sapat ang galit at determinasyon lamang. Upang maisakatuparan ang kanyang paghihiganti, kailangan muna niyang marating ang ika-11 yugto ng Churafinang. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng silid, pinangako niya sa sarili na papalapit na ng papalapit ang araw ng paniningil. Habang nakahiga sa kanyang kama, unti-unti niyang napansin na ang espiritual na enerhiya ng mundong ito ay dahan-daang humihina. Dahil dito, napagtanto niyang kakailanganin niya ang isang bagay na hitik sa kapangyarihan upang magpatuloy sa kanyang pagsasanay. Sa kanyang kaalaman, tanging mga espiritual na bukal o napakabihirang materyales lamang ang makatutulong sa kanyang kalagayan. Gayunman, tila pumanig ang kapalaran sa kanya nang matuklasan niya ang pilak na pusong damo na tumutubo mismo sa loob ng kanyang silid. Hindi tulad ng karaniwang mga halamang gamot, ang natatanging damong ito ay ginagamit sa pagpipino ng mga elixir na tuwirang nagpapataas ng antas ng lakas. Mula roon, nabuo ang kanyang plano na gamitin ang halamang yun upang lumikha ng isang Paeldores at maabot ang ika-2 yugto. Wala siyang balak mag-aksaya ng oras. Agad niyang napagpasyahan na simulan ang pagsasanay at magtungo sa pamilihan upang hanapin ang iba pang sangkap na kinakailangan. Subalit sa sandaling makita niya ang mga presyo ng mga iyon, mabilis niyang napagtanto na hindi niya kayang bilhin ang mga ito. Kahit ibenta pa niya ang lahat ng kanyang mga anteng-anteng, hindi pa rin sapat upang malutas ang kanyang problema. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, napansin ang kanyang matalas na paningin na muli na namang naroon ang mga kainahinalang lalaki. Ilang araw na siyang binabantayan ng mga ito, at sa araw na iyon ay halatang handa na silang kumilos. Sawang-sawa na sa patuloy na paniniktik, nagpasya siyang harapin na ang mga ito at tapusin ang lahat. Sa hindi inaasahang sandali, isang dalagang biglang lumitaw at tinawag siya sa kanyang pangalan. Napahinto siya sa gulat. Ang dalaga ay nagtaka kung bakit hindi na siya pumapasok sa kolehiyo at kung ano ang ginagawa niya sa kakaibang lugar na iyon. Ipinaliwanag nito na pinalaya siya sa kanilang tahanan at wala na siyang panahong mag-aral. Sa sandaling yun, naalala ni Yamore na ang dalagang yun ang dating kaklase na minsang ipinagtanggol ang naunang may-ari ng katawan na kanyang kinalalagyan ngayon. Dahil sa awa, inalok siya ng dalaga ng tulong pinansyal upang makabalik sa kolehiyo. Ngunit mahinahong tinanggihan ni Yamore ang alok at ipinaalam na may kailangan pa siyang tapusin bago siya umalis. Dahil sa kanyang asal, nakaramdam ng pag-aalala ang dalaga at inisip na may kakaibang ang nangyari sa kanya. Ilang sandali pa, pumasok si Yamore sa isang makitid na eskinita upang harapin ang problemang matagal na niyang iniiwasan. Sa kanyang matatag na tindig, inihanda niya ang sarili na tapusin ang lahat ng mga lalaking iyon sa iisang pagkakataon. Mabilis siyang tumakbo at isang tauhan na may dalang kutsilyo ang sumulpot upang habulin siya. Sigawan ang pumuno sa eskinita habang ang buong grupo ay nagmamadaling sumunod. Sa huli, naikulong siya sa isang patay na dulo ng daan. Sa halip na tumakas, huminto siya at hinarap ang mga papalapit na kalaban. Isang kumpiyansang ngiti ang sumili sa kanyang mukha habang ipinahiwatig niyang ngayon ay wala nang makatatakas. Hinamon niya ang buong grupo na sabay-sabay siyang salakayin. Walang pag-aatubili, lumitaw ang lahat ng kasapi ng gang, tanda ng kani-kanilang mga sandata. Ang pinuno ng grupo ay ngumiti, tila nasa sabik sa paparating na karahasan. Sa malamig na titig, tinanong ni Yamore ang dahilan ng kanilang paniniktik at kung sino ang nag-utos sa kanila. Ang kalbong lalaki ay tumawa ng mapanlait at itinuring siyang pabigla-biglang pumili ng kalaban na higit na malakas. Binanggit nito ang pagtataka kung bakit nagkaroon ng interes ang isang dalaga mula sa pamilyang Amitani sa isang tulad niya. Sa puntong yun, naalala ni Yamore na ang naunang may-ari ng katawan ay minsang naengganyo sa naturang dalaga, subalit naputol ang kasunduan nang siya ay palayasin sa pamilya dahil sa kahinaan at kawalan ng kapangyarihan. Dahil dito, napagpasyahan niyang pilitin silang magsalita sa pamamagitan ng dahas. Sa di kalayuan, ang dalagang kaklase ay palihim na nakasaksi sa pangyayari at napagtantong balak ng sindikato na saktan si Yamore. Sa kanyang paningin, wala siyang laban sa dami ng armadong kalalakihan. Dahil dito, agad siyang tumawag ng saklolo sa pulisya. Subalit isang lalaki ang biglang sumulpot sa kanyang likuran at tinawag siya sa isang nakakasuklam na paraan. Mahigpit siyang sinunggaban nito at tinanong kung sino ang kanyang kinakausap.
Nang marinig ni Yamore ang sigaw ng dalaga, agad siyang lumingon. Sa sandaling yun, dumating ang tunay na pinuno ng gang at nagalak ang mga tauhan. Walang pag-aalinlangan, hinayla ng bagong dating ang dalaga sa buhok at ginamit siya bilang bihag. Nagtaka si Yamore kung bakit siya sinundan ng kanyang kaklase hanggang sa lugar na iyon. Pinaglaruan ng pinuno ang sitwasyon at inuyam ang kanyang pagiging sentro ng atensyon. Sa gitna ng takot, iginiit ng dalaga ang kanyang pinagmulan bilang anak ng pamilyang Makiyama at inakalang hindi sila maaaring saktan. Ngunit ang kalbong lalaki ay tumawa lamang at ipinahiwatig na walang makaalam kung may mangyaring masama sa madilim na eskinita. Mula roon, inilabas ng lalaki ang isang kutsilyo at inihanda ang sarili na umatake habang ang dalaga ay nagmamakaawa. Binalaan siya ng salarin na kung may dapat sisihin, iyon ay ang sarili niyang kamangmangan. Ngunit bago pa man may sakatuparan ng balak, biglang sumugod si Yamore sa bilis na halos hindi makita ng mata. Sa isang eksaktong galaw, tinamaan niya ang kamay ng kalaban at napabitaw ang kutsilyo. Sa kislap ng kanyang mga mata, naisip niyang ayaw sana niyang makatawag ng pansin, subalit hindi niya ugaling magpahuli at hayaang bugbugin. Isang malakas at mapanirang suntok ang tumama sa mukha ng kalbong lalaki. Naiwang nakanganga ang dalaga sa kanyang nasaksihan, hindi makapaniwalang iyon ang Yamore na kanyang kilala. Ang natitirang mga tauhan ay nanlungo at naparalisa sa takot, hindi malaman ang gagawin. Sa malamig na titig, muling hinarap ni Yamore ang mga ito at muling hinanap ang sagot kung sino ang nag-utos sa kanila. Samantala, sa malayong lugar, isang pulis ang nakatanggap ng agarang tawag sa radyo hinggil sa galaw ng isang malaking gang. Agad na humingi ng eksaktong lokasyon si opisyal kaya ipinabatid sa kanya na mahigit 30 lalaki ang pumasok sa isang eskinita at may bihag na isang dalaga. Dahil sa tindi ng sitwasyon, pinaharurot niya ang sasakyan at humingi ng karagdagang puwersa nang hindi na ipinaalam sa kanyang pinuno. Ilang sandali pa, nakatanggap siya ng babala na maging maingat sapagkat handang pumatay ang mga kriminal. Nabahala ang opisyal at sinubukang tawagan ang kasamahan niyang nasa lugar, subalit walang anumang tugon ang kanyang natanggap. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, muling umalingaw-ngaw ang boses mula sa radyo at ipinaalam na hindi na kailangan ang karagdagang puwersa. Nanginginig ang tinig ng opisyal na nasa lugar habang ipinapaliwanag ang tungkol sa binatang kanyang nabanggit kanina. Ayon sa kanya, nagawang pabagsakin ng nag-iisang lalaki ang buong grupo ng mga salarin ng mag-isa lamang. Nagbago ang tagpo at nasalayan si Yamore na hawak ang pinuno ng gang na tila wala man lang kahirap-hirap. Hindi makapaniwala ang kalbong lalaki na ang itinuring nilang basura ng pamilyang Yori ang siyang tumalo sa kanya ng ganoon kadali. Sa malamig na ekspresyon, pinilit ni Yamore na malaman kung sino ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Ibinigay niya ang huling babala at ipinahiwatig na may iilang segundo lamang upang ilabas ang lahat ng katotohanan. Sa matinding takot at sakit, napasigaw ang pinuno ng gang at nagmakaawang bigyan pa siya ng kaunting oras. Sa sandaling yun, sumulpot ang kaklase at sinubukang pigilan si Yamore. Kasabay nito, dumating ang mga pulis na nagmamadaling pumasok sa eskinita at hinikayat siyang huwag bumaba sa antas ng mga kriminal. Natanong ni Yamore ang mga pulis at napaisip kung nagkataon lamang ba ang kanilang pagdating. Alam niyang madali niyang matatapos ang lahat ng lalaking nasa harapan niya, ngunit napagpasyahan niyang huwag munang ilantad ang kanyang tunay na lakas sa harap ng mga awtoridad. Dahil dito, binitawan niya ang kalbong lalaki at umatras upang maiwasan ang mas malaking gulo. Napabuntong hininga ng maluwag ang pinuno ng gang, at sa isip ni Yamore, malinaw na hindi niya kayang suwayin ang kapangyarihan ng pamahalaan sa sandaling iyon. Lubos ang ginhawang naramdaman ni opisyal kaya at hindi pa rin siya makapaniwalang nagawang harapin ng isang binata ang ganoong karaming kriminal ng mag-isa. Humanga siya sa ipinakitang kakayahan ni Yamore. Lumapit siya at ipinakilalang isa siyang pulis mula sa City. Ang kaklase naman ay magalang ding bumati, bit-bit ang pilit ng ngiti sa kabila ng kaba. Ipinakilala rin ng isa pang opisyal ang kanyang sarili at tiniyak na sila na ang bahala sa buong sitwasyon. Sa puntong yun, napagtanto ni Yamore na nasaksihan ng pamahalaan ang lahat at napakahigpit ng kanilang pagmamatsyag. Ipinaalam ni Kaya na kukunin lamang ng kanyang kapareha ang salaysay ni Yamore nang hindi na inuusisa ang iba pang bagay. Hindi naglaon, isang pulis ang biglang tumawag sa kanilang pinuno na kaka-rating lamang sa lugar.
Lumitaw ang isang nakatatandang lalaki na may bahagyang ngiti at ipinahayag na kung hindi dahil kay Yamore ay nakatakas na sana ang mga salarin. Gayunman, sa kabila ng mga salitang yun, agad niyang inilagay si Yamore sa ilalim ng pag-aresto dahil sa pananakit. Ipinakita niya ang warrant at tinitigan ng binata nang may mapanlinlang na ngiti. Nagngit-ngit sa galit ang kaklase at iginiit na ang mga kriminal ang tunay na umuna sa karahasan. Ngunit tinanong ng pinuno ang dalaga nang may kakaibang tingin, tila pinagdududahan ang nangyari. Ipinahayag niyang ang nakita lamang niya ay ang binatang nananakit, habang ang isa sa mga salarin ay palihimpang napangiti. Hindi na napigilan ni Kaya ang kanyang sarili at kinontra ang kanyang pinuno, sinasabing wala itong saysay at lubhang katawa-tawa. Ngunit malamig na sinagot siya ng nakatatandang lalaki at binalaan na maaari siyang tanggalan ng ranggo dahil sa kanyang kawalang galang. Sa matinding galit, ipinahayag ni Kaya na ang kanyang pinuno ay isang tuwoli at kasuklam-suklam na tao. Agad siyang pinigilan ng kanyang kapareha at pinayuhang magpigil upang hindi mawala ng kontrol. Doon tuluyang naunawaan ni Yamore na ang taong nasa likod ng lahat ng ito ay sadyang gumawa ng paraan upang siya ay maipit at maparatangan. Habang tinutokso siya ng pinuno ng pulisya, napagtanto niyang ito ang pagkakataon upang makakuha ng impormasyon. Ipinakita niya ang kaalaman sa pamamagitan ng pagtukoy na alam ng opisyal ang kanyang pagiging isang simpleng estudyante. Sa sandaling yun, nahalata ni Onaga na may nasabi siyang hindi dapat, at malinaw kay Yamore na isa lamang itong kasangkapan ng mas mataas na kapangyarihan. Sa isang bahagyang ngiti, naisip ni Yamore kung panahon na bang harapin ang tunay na utak sa likod ng lahat. Nagkunwari namang walang alam si Onaga at inutusan ang kanyang mga tauhan na dalhin ang binata. Habang kinukwadrado ang kanyang mga kamay, bakas ang matinding pag-aalala sa mukha ng kaklase. Sa gitna ng sitwasyon, palihim nang umiti si Yamore at ipinakita ang isang buton na kanyang nakuha mula sa uniforme ng pinuno nang walang nakapansin. Nagulat si Onaga nang mapansing nawawala ang kanyang buton at hindi niya maunawaan kung paano yun nangyari. Nagbigay ng babala si Yamore na sa susunod ay hindi na simpleng buton ang kukunin niya. Sa matinding galit, nangakong hindi yun makakalimutan ni Onaga. Ilang sandali pa, dinala si Yamore sa isang madilim na selda sa loob ng istasyon ng pulisya. Sa loob nito, may isang dambuhalang lalaking maskulado na nakaupo ng nakatalikod sa pinto, tahimik na nagmumuni. Tinuktok ng gwardya ang rehas gamit ang batuta upang makuha ang atensyon ng bilanggo. Ipinabatid na darating na ang taong may tiyak na kahilingan. Ang misyong ibinigay sa lalaking yun ay ang tuluyang alisin si Yamore, at tinanggap niya ito ng walang pag-aalinlangan. Inihatid ang binata patungo sa loob at malinaw sa kanyang isipan na ang balak ay tapusin siya roon mismo. Sa tunog ng metal na pinto, itinulak siya papasok sa selda. Sa loob ng madilim na silid, dalawang dambuhalang lalaki ang nakatanaw sa kanya mula sa may pintuan. Sa harap ng ganitong kalagayan, nanatili ang kumpiyansang anyo ni Yamore at tila interesado pa sa nangyayari. Napansin niya ang isang lalaking nakaupo sa sulok at agad niyang inisip na iyon ang tunay na pinuno. Ipinahayag ng dambuhalang lalaki na hindi siya kailanman nanakit ng mga ordinaryong tao sa buong buhay niya. Idinagdag niya na sa kanyang pananaw, ang mga tulad ng binata ay mahihina lamang at hindi karapat-dapat pag-aksayahan ng lakas. Ipinakilala niya ang sarili bilang Faki Zenjo at sinabi niyang siya ang inupahan upang tapusin si Yamore. Malamig ang titig ni Yamore habang sinusuri ang kalaban at agad niyang naramdaman ang kakaibang enerhiya mula rito. Nang pakawala ni Faki ang kulay rosas na aura, ipinahayag na ang kapangyarihang yun ay tinatawag na Ryatsu. Sa kabila ng napakalakas na pressure, nanatiling kalmado at hindi natinag si Yamore. Biglang sumugod ang kalaban sa buong bilis, puno ng pagnanais na wakasan ang laban. Ngunit sa isang kisap mata, naiwasan ni Yamore ang atake sa kahangahangang bilis. Napanganga si Faki sa hindi inaasahang pangyayari. Sa sandaling yun, ipinakita ni Yamore na malinaw ang kanyang pagkaunawa sa sitwasyon. Sa isang malakas at tiyak na galaw, pinakawalan niya ang isang suntok na puno ng lakas, pinatunayan kung sino talaga ang tunay na mahina sa loob ng selda. Gayunman, nagawang masunggaban ni Faki ang binti ng binata upang hindi tuluyang matamba. Gamit ang hilaw na lakas, iniikot niya ang katawan ni Yamore sa ere na may layuning ihagis ito palayo. Sa isang iglap, buong lakas na ibinato ang binata patungo sa kabilang dulo ng madilim na selda. Lumipad man sa ere,
Maayos pa ring nakababa si Yamore sa sariling mga paa, walang bakas ng hirap sa kanyang galaw. Sa puntong yun, inamin ni Faki sa kanyang sarili na mali ang kanyang pagmamaliit sa binata at nagpasya siyang turuan ito ng isang masakit na aral. Ngunit sa halip na mataranta, nanatiling kalmado si Yamore at tahimik na hinarap ang kalaban. Unti-unting pinakawalan niya ang sarili niyang aura, at mula sa kanyang katawan ay nagsimulang umagos ang lilang enerhiya na pumuno sa selda. Walang pag-aalinlangan, buong bilis siyang sumugod patungo kay Faki at nagpakawala ng isang mapanirang suntok diretso sa dibdib ng kalaban. Dahil sa lakas ng tama, napaatras ang dambuhalang lalaki at ramdam ang matinding pinsala. Dumura ng dugo si Faki at hindi maunawaan kung anong uri ng kapangyarihan ang tumama sa kanya. Bumagsak siya sa sahig, lubos na nabigla sa nakapanghihilakbot na lakas ng binata. Ngunit sa kabila ng sakit, bumangon siyang muli na puno ng galit at inihanda ang sarili para sa isa pang pag-atake. Bilang tugon, isang malakas na sipa ang ibinigay ni Yamore na sumire sa bahagi ng selda. Sa gitna ng usok at guho, tahimik at nakakatakot ang kanyang anyo habang matamang tinititigan ang kalaban. Sugatan at halos hindi na makagalaw, nanatiling puno ng puot ang tingin ni Faki. Dahil dito, muli siyang sumugod ng walang pakundangan. Hindi man lamang gumalaw si Yamore at hinayaan ang suntok na papalapit. Sa isang eksaktong sandali, sinalubong niya ito ng isang tumpak na suntok sa gitna ng mukha ng kalaban. Sa lakas ng impact, muling bumuga ng dugo ang dambuhala at tuluyang nawasak ang anyo ng kanyang mukha. Itinapon siya palayo at nabasag pa ang sahig ng selda sa pagbagsak. Labis na nalito si Faki kung bakit siya natatalo ng ganito. Sa harap ng sitwasyon, lumitaw si Yamore na napapalibutan ng isang nakakatakot na pulang aura. Inihanda niya ang kanyang kamao na unti-unting nagliwanag sa asul na enerhiya. Walang pag-aaksaya ng oras, lumapit siya upang tapusin ang laban. Habang nakahandusay sa lupa ang kalaban, hinawakan niya ito sa mukha at mariing pinilit na ilantad kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Lalong sumabog ang kanyang lilang aura habang nagpapatuloy ang marahas na paninikil. Ipinilit din niyang malaman kung saan nakuha ni Faki ang kapangyarihang tinatawag na Ryatsu. Samantala, sa malayong lugar, nakatanggap ng tawag si Onaga at napatanong sa sarili sa labis na gulat kung anong uri ng halimaw ang kanyang kinakaharap. Sa kanyang isipan, ang binata ay dapat isang kabiguan lamang ng pamilyang Yaorei. May bahid ng pag-aalala ang kanyang mukha habang umaasang matatapos ang lahat ng walang mas malalaking problema. Nangako rin siya ng promosyon sa kausap sa linya kung magiging maayos ang lahat. Sa loob ng selda, hinarap ni Yamore si Faki na sa kabila ng bagbog na anyo ay pinuri ang kanyang tapang sa pananatiling tahimik. Inamin ng dambuhala na mali ang kanyang paghusga sa lakas ng binata. Napaisip si Yamore kung may iba pa bang tulad niya sa mundong ito. Doon nagsimulang magkwento si Faki tungkol sa isang misteryosong mungheng na kilala niya ilang taon na ang nakalipas. Sa harap ng kanyang mga mata, ginamit ng monghe ang kamay upang biyakin ang isang dambuhalang puno na tila ba napakadali lamang. Halos manganga siya sa hindi kapani-paniwalang lakas ng matanda. Pagkaraan nito, iniabot ng monghe ang isang bote na naglalaman ng tinatawag na banal na tubig at ipinainom sa kanya. Sa loob ng maraming taon, patuloy niyang ininom ang tinunaw na likido ayon sa tagubilin. Dahil dito, unti-unting nagbago ang kanyang katawan at naging kakaiba sa karaniwan. Sa sandaling yun, napagtanto ni Yamore na ang tinatawag na banal na tubig ay isa palang espiritual na likido, isang napakabihirang pinagkukunan ng enerhiya na mainam para sa cultivation. Nagtaka siya kung bakit ang isang lalaking kasing lakas ni Faki ay sumusunod lamang sa mga karaniwang tao. Ibinunyag ni Faki na ang kanyang anak ay may malubhang karamdaman at nangangailangan ng napakalaking halaga ng pera. Sa lungkot ng kanyang anyo, inamin niyang hindi gumana ang espiritual na likido sa sakit ng bata. Dahil sa desperasyon, wala siyang ibang magawa kundi ipagpatuloy ang kanyang mga gawain upang makahanap ng lunas sa lalong madaling panahon. Sa puntong yun, ipinahayag ni Yamore na kaya niyang harapin ang karamdaman at may posibilidad na mailigtas ang bata. Lubos na nagulat si Faki sa revelasyong yun. Ipinaliwanag ni Yamore na mapanganib sa mga ordinaryong tao ang espiritual na likido at hindi ito ang tamang lunas. Bilang patunay, ipinakita niya ang isang healing talisman. Nag-alinlangan si Faki sa bisa ng bagay na yun at hindi makita kung paano ito makatutulong.
Ngunit walang pag-aatubili, pinaganya ni Yamore ang talisman at isang malakas na berdeng enerhiya ang kumawala. Binalot nito ang katawan ni Faki at sa loob ng ilang sandali, tuluyang naghilom ang lahat ng kanyang sugat. Napatulala ang dambuhala sa kanyang naranasan. Pagkatapos nito, binigyan siya ni Yamore ng pagpipilian. Ay lahad kung sino ang nag-utos sa kanya at iligtas ang kanyang anak, o tuluyang magwawakas ang kanyang buhay sa mismong sandaling iyon. Sa harap ng banta, bahagyang ngumiti si Faki at inamin na tulad ng inaasahan, hindi pangkaraniwang tao ang binata. Ibinunyag niya na ang lalaking kumontak sa kanya ay si Hashimoto Koshi. Sa kabilang dako, tinawanan ni Koshi si Onaga dahil sa takot nito sa isang walang kwentang tao mula sa pamilyang Yamore. Siya si Hashimoto Koshi, ang may-ari ng Kosen Club at ang tunay na utak sa likod ng lahat ng pangyayari. Sa isang silid, may ngiti sa labi si Koshi habang nag-aalok ng pagkain at inumin. Sa sulok ng silid, makikita ang isang babaeng nakagapos at sugatan. Lumapit siya rito at tinawag itong isang layaw na walang modo. May sadistikong kasiyahan sa kanyang mga mata habang ipinagpatuloy ang kanyang kalupitan. Walang awa niyang tinanggal ang buzzle sa bibig ng babae, saka kumuha ng sipit at nagpasyang bunutin ang isa pang ngipin. Sa isang mabilis at walang pag-aatubiling galaw, hinugot niya ang ngipin ng dalaga, pinalala pa ang kanyang paghihirap. Sa sandaling yun, ipinaalam ng isang katiwala na tumawag si Lord Ama upang pag-usapan ang tungkol kay Yamore. Ipinahayag ni Koshi na maayos na niyang inasikaso ang lahat at personal siyang dadalaw sa istasyon ng pulisya. Samantala, pabalik sa selda, nagpaalam si Faki at ipinahayag na iyon ang kanyang pasasalamat para sa talisman. Iniabot niya ang kanyang krus na kwintas kay Yamore, na tumingin dito ng may halong pagkalito. Tinanggap ng binata ang kwintas at agad niyang napagtanto na ang laman nito ay isang lubos na pinagsiksik na espiritual na likido. Sa kanyang isipan, malinaw na sa tulong ng likidong ito ay mamumangga ang silver heart grass at magagawa niyang maabot ang ikalawang yugto ng kanyang cultivation. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang pinasasalamatan niya si Faki, batid na malaking tulong ito sa kanyang mga binabalak. Bilang babala, ipinaalam ni Faki na mula sa sandaling iyon ay sisimulan na ni Hashimoto ang walang humpay na pangangaso sa kanya. Idinagdag pa nito na walang sinumang mapunta sa paningin ng lalaking iyon ang nagtatapos ng maayos. Maingat na pinakalma ni Yamore ang lalaki at ipinaalala ang kanilang napagkasunduan. Sa malamig na anyo, ipinahiwatig niyang siya na mismo ang magpapadala ng mensahe kay Hashimoto. Sa ibang dako, isang mayamang babae ang dumating sa Nihai University sakay ng isang marangyang sasakyan. May kumpiyansang aura siyang bumaba at tumungo sa loob ng paaralan. Siya si Shizuru, ang dalagang ang ina ay gumaling dahil sa mga talisman ng binata. Para sa kanya, tila isang kakaibang pagkakataon na ang lalaking iyon ay isang freshman sa parehong unibersidad. Dahil dito, nagpasya siyang magtungo sa tanggapan ng dean upang alamin kung saang silid-aralan siya kabilang. Sa loob ng unibersidad, si Saki ay mainit na nakikipagtalo sa isang guro hinggil sa hindi makatarungang pag-aresto kay Yamore. Biglang bumukas ang pinto ng silid at isang hindi inaasahang figura ang pumasok. Lumitaw si Shizuru, at agad siyang nakilala bilang isang kilalang upperclassman. Narinig niya ang usapan at agad na naunawaan na ang paksa ay ang binata. Samantala, sa istasyon ng pulisya, mariing ibinagsak ni opisyal kaya ang kanyang kamao sa mesa ng kanilang pinuno. Hindi niya matanggap na palalayain ang isang kriminal na matagal na nilang tinutugis. Paan ng galit, inakusahan niya ang kanyang superior ng malinaw na pang-aabuso sa kapangyarihan. Tinigan siya ng tiwaling pinuno at hinanapan ng ebidensya, subalit nanindigan si Kaya na may lihim na binabalak ang lalaki. Hinamon siyang ay lahad ang alam, ngunit wala siyang maipakita. Sa gitna ng tensyon, biglang sinipa ang pinto ng opisina at may sumigaw na bawal ang pagpasok doon. Sina Saki at Shizuru ang pumasok, at mariing iginiit ng dalaga ang pagpapalaya kay Yamore. Nagngit-ngit ang pinuno ng pulisya at nagtaka kung sino ang babaeng iyon, sapagkat sa kanyang isip ay wala namang makapangyarihang koneksyon ang binata. May sigarilyo sa bibig, iginiit niyang sospek pa rin ang kanilang kaibigan at hindi maaaring pakawalan. Lalong nag-alab ang galit ni Kaya at iginiit na wala itong loika. Malamig lamang na tumugon ang pinuno at sinabing hindi siya maaaring maglabas ng impormasyong panloob.
Muling sumingit si Saki at tinanong kung bakit ang mga miyembro ng Yakuza ay hindi rin nakakulong. Bilang tugon, nagbanta ang pinuno na aarestuhin sila dahil sa paghadlang sa hustisya kung hindi sila aalis. Sa halip na umatras, tahimik na kinuha ni Shizuru ang kanyang telepono mula sa mesa at naupo ng kalmado. Walang takot niyang hinamon ng lalaki na subukan siyang ipahuli. Dahil sa matinding galit, inutusan ng pinuno ang kanyang mga tauhan na ikulong ang dalawang dalaga. Ilang pulis ang agad na lumapit upang palibutan sila. Muling sumigaw si Kaya na malinaw itong abuso ng awtoridad. Malamig na tinitigan ni Shizuru ang pinuno at ipinahiwatig na hindi sila matatahimik sa pamamagitan ng huwad na paratang. Tumawa ang tiwaling opisyal at sinabing ang pag-insulto sa isang opisyal ng gobyerno ay magpapabigat lamang sa kanilang sentensya. Ngunit walang pag-urong si Shizuru at ipinahiwatig na ang mga salarin ay gumagawa ng pabor para sa kanya. Sa puntong yun, napagtanto ng lalaki na nagiging komplikado ang sitwasyon. Sa malamig na tinig, iminungkahi ni Shizuru na maaaring ayusin ang kaso ni Yamore sa pamamagitan ng pera. Ipinahayag ni Onaga na likas lamang sa makapangyarihan ang magkaroon ng pribilehiyo at nagbanta pa na kaya niyang lumikha ng kwento kung saan lahat sila ay mamamatay doon mismo. Nabigla at nagngit-ngit sina Kaya at ang dalawang dalaga sa banta. Tahimik na nagsalita si Shizuru sa kanyang telepono at tinanong kung narinig ng Director Oy ang lahat. Isang malinaw na kumpirmasyon ang sumagot mula sa kabilang linya, dahilan upang matigilan si Onaga at ang iba pang pulis. Sa takot, tinanong ng pinuno kung ang kausap ba niya ay ang tunay na Director Oy. Ipinakilala ni Shizuru ang sarili at sunod-sunod na inilahad ang mabibigat na krimeng nagawa ng lalaki. Nanigas si Onaga at sa kanyang isipan ay malinaw na ang binata ay konektado sa makapangyarihang pamilyang Suga. Nagbago ang tagpo at bumalik sa selda kung saan nakakulong si Yamore. Sa loob, ang kwintas na ibinigay ni Faki ay nagsimulang magliwanag ng matindi. Hinawakan niya ito at naunawaan na minsan lamang maaaring gamitin ang espiritual na likido. Sa sandaling yon, may narinig siyang yabag at napagtantong may paparating. Isang babae na nakasuot ng mataas na takong ang lumakad sa pasilyo patungo sa kanyang selda. Bumukas ang pinto at pumasok ang dalaga sa madilim na silid. Seryoso ang anyo ni Yamore habang hinarap ang bisita, ngunit laking gulat niya nang makita sina Shizuru at Saki sa may pintuan, masiglang bumabati sa kanya. Sa kabilang dako, sa loob ng isang marangyang mansyon, isang lalaking blonde ang galit na nagbasag ng baso at sinigawan ang lahat sa paligid. Naupo siyang iritado at nagreklamo na ang isa ay nasa bingit ng kamatayan habang ang isa naman ay napunta sa kulungan. Sa kanyang isipan, malinaw na kung mabibigo ang misyon ng pamilyang ama, hindi rin siya magiging ligtas. Lumapit ang isa niyang tauhan at nagtanong kung ano ang susunod na hakbang. Nagpasya ang lalaki na ipadala ang kanyang pinakamahusay na tauhan, ngunit hindi muna tatapusin ang binata. Sa nag-aapoy na galit, isinumpa niyang siya mismo ang dudurog sa itinuring niyang basura. Samantala, si Yamore ay nasa kanyang silid, pinagsisisihan ang lahat ng perang kanyang nagastos. Maingat niyang inilatag sa sahig ang kanyang mga kagamitan, kabilang ang kwintas ni Faki at ang silver heart grass. Nang handa na ang lahat, sinimulan niya ang proseso ng pagpipino. Isang gintong liwanag ang kumawala mula sa kaldero habang nakatuon siya sa paglikha ng isang paildores na magpapalakas sa kanya. Sa tulong ng paildores, tuluyan niyang narating ang susunod na antas ng kanyang lakas. Sinubukan niya ang kanyang bagong kakayahan, ang Shadow Cloud Step, at sa isang kisap mata ay gumalaw siya sa bilis na halos hindi masundan ng mata. Unti-unting naging kampante ang bida, at sa bilis ng kanyang galaw ay naniwala siyang kahit bala ay hindi na siya kayang tamaan. Napagtanto rin niya na ubos na ang lahat ng espiritual na likido na kanyang nagamit at kailangan niya ng panibagong mga gamit upang magpatuloy ang kanyang ebolusyon. Nang silipin niya ang laman ng kanyang bangko, agad niyang napagpasyahan na ang karaniwang paglalakbay patungong Ryuda ay masyadong delikado. Hawak ang isang card, mabilis niyang kinalkula na kakailanganin niya ng 2,000,000 yen para sa biyahe. Sa sandaling yon, may patalastas sa telebisyon na umagaw ng kanyang pansin. Ipinapakita roon ng isang napakapopular na beauty injection na nangangakong magbabalik kabataan ng balat. Doon pumasok ang isang napakagandang ideya. Kinuha niya ang isang maliit na asul na kahon at napangiti, iniisip na ang mga mayayamang babae ay labis na nahuhumaling sa kabataan.
Mula roon, bumalik ang tagpo sa 5 oras na nakalipas, sa isang hapunan kasama ang mga Harris ng pamilyang Suga. Napagtanto ng bida na dahil anak ng isang konsehal ang babae, nagawa nitong makipag-ugnayan mismo sa hepe. Ipinahayag ni Shizuru na tinawag niya siya roon upang humingi ng isang munting pabor. Nagulat siya at inusisa sa sarili kung ano ang maaaring kailanganin ng dalaga mula sa kanya. Pagkatapos, binanggit ng babae kung pamilyar siya sa gusali ng pinakamalaking kumpanya ng kosmetiko sa lungsod. Sa isang banayad ng ngiti, ibinunyag ni Shizuru na siya ang may-ari nito at may inihahandang pagtitipon para sa kanyang ina. Dahil dito, inimbitahan niya ang bida sa naturang okasyon, na nag-iwan sa kanya ng lubos na pagkabigla. Sa gabi ng pagtitipon, namukod tangi ang gusali ng kumpanya, patunay ng napakalaking yaman ng dalaga. Sa kasalukuyan, muling pumasok sa isip ng bida ang Joyen Pill, isang karaniwang gamot sa kanyang dating mundo. Nabuo ang kanyang plano na ibenta ang ilan sa mga ito sa mga mayayamang babae upang makalakam ng malaking salapi. Habang nagliliwanag ang kahon sa kanyang kamay, naramdaman niyang ang perpektong pagkakataon ay nasa harap na niya. Samantala, sa loob ng salo-salo, maririnig ang mga tiyuhin ni Shizuru na nagsasabing siya ay tumatanda na at dapat ng mag-asawa. Idinagdag pa nila na kung hindi ito magpapakasal sa lalong madaling panahon, mauuwi lamang siya sa kalagayan ng kanyang nakatatandang kapatid na si Masami. May panunuya. Sinabi ng isa sa kanila na dumating na ang panahon ng paniningil at wala nang silbi ang babae sa angkan. Dahil dito, napipi si Masami, at walang awang tinawag siyang Diyos ang nagdadala ng salot. Sa isang masamang anyo, inutusan siya ng tiyuhin na hikayatin si Shizuru na tanggapin ang kasal. Biglang inubo ang ina ni Shizuru, dahilan upang agad siyang lapitan ng anak. Muling nagsalita ang tiyuhin, sinasabing ang isang babaeng hindi kasal ay parang sirang kalakal at iminungkahi pa ang pamilyang oo bilang kapalit. Sa pagkakataong ito, sumagot si Masami at ipinahayag na may sarili siyang mga ideya. Tinawanan siya ng tiyuhin at minamaliit ang kanyang iniisip, sa kagalit na sumigaw sa kanyang mukha na ang lahat ng iyon ay purong pagkamakasarili lamang. Nangutya pa siya at nagbiro kung iniisip ba nitong magbabalik kabataan siya gamit lamang ang isang produktong kosmetiko. Sa gitna ng tensyon, may isang tinig na nagsabing posible yun. Lahat ay napalingon sa entrada. Lumitaw ang bida at mariing sinabi na bastos ang pagtawag sa isang babae bilang sirang kalakal. Nagningning ang kanyang mga mata habang nagbabala na may hangganan ang kawalang galang ng sinuman. Nabigla ang tiyuhin at inusisa kung sino ang lalaking biglang sumulpot. Agad siyang sumigaw upang aipatanggal ang bida sa seguridad, ngunit ipinagtanggol siya ni Shizuru at ipinaliwanag na siya ang inimbitahan dahil iniligtas nito ang buhay ng kanyang ina. Ang ina ng dalaga, na nasa wheelchair, ay nagpasalamat din sa bida dahil sa pagbibenta ng anteng-anteng. Magalang niyang sinabi na hindi na kailangan ang pasasalamat. Tumawa ang tiyuhin at iginiit na naloko lamang ang babae at agham ang tunay na nagligtas sa kanya. Ipinakilala ng bida ang sarili bilang isang mananaliksik at kasosyo sa negosyo ng pamilya. May nagtanong tungkol sa kanyang pakay, at ipinaliwanag niyang may kinalaman ito sa kosmetiko at kabataan. Hawak ang kahon, sinabi niyang ipapakita niya ang sagot sa kanilang pinagtatalunan. Lumapit siya kay Masami at hiniling ang tulong nito para sa isang demonstrasyon. May ngiti, iniabot niya ang kahon at hiniling na kainin ang laman. Matinding liwanag ang kumawala habang bumubukas ang kahon at inilantad ang Joyen Pill sa harap ng lahat ng panauhin. Sumigaw ang tiyuhin na kasinungalingan lamang iyon at maaaring lason ang gamot. Natakot si Masami at nag-alinlangan, ngunit nagpahayag si Shizuru ng buong tiwala at sinabi na handa siyang uminom nito kung kinakailangan. Sumang-ayon din ang kanilang ina, sapagkat iniligtas na siya ng bida noon. May ilan pang bisita ang nagbulong na imposibleng umiral ang isang gamot na nagbabalik kabataan. Hinimok ng bida si Masami sa pamamagitan ng pag-alala sa pakiramdam ng pagiging bata. Sa sandaling yun, bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng panlalait at pagtawag sa kanya bilang luma at laos. Sa isang matatag na anyo, iniunat niya ang kanyang kamay at kinuha ang pill. Sa harap ng lahat, ipinasok niya ito sa kanyang bibig na puno ng determinasyon. Natigilan ang tiyuhin at ang asawa nito, hindi makapaniwalang nilunok niya ang gamot. Saglit na nanahimik si Masami at inakala ng ilan na panlilinlang lamang ang lahat at baka nalasan na siya.
Tumawa ang tiyuhin at sinabing alam niyang walang saysay ang palabas na iyon. Ngunit biglang kumislap ang ginintoang aura sa paligid ng mga mata ni Masami. May isang lalaking nagtaas ng salamin at nakita ng lahat ang unti-unting pagbabago ng kanyang anyo. Namangha ang buong bulwagan, at ang tiyuhin at ang kanyang asawa ay napasigaw sa matinding pagkabigla. Isang babae ang humanga at nagtanong tungkol sa halaga. Walang pag-aalinlangan, sinabi ng bida na 400,000 yen ang presyo. Kaagad, nag-umpisa ang mga panauhin na mag-ingay at magtaasan ng alok. Hindi makapaniwala ang tiyuhin sa kaguluhang dulot ng iisang bagay lamang. Napagtanto niya na ang tunay na halaga ay nasa pamamaraan at sa distribusyon, at kung makuha nila yon ay maaari silang mangibabaw. Nagbabala ang kanyang asawa na maaaring malugi ang kumpanya, ngunit pinatahimik niya ito ng walang pag-iisip. Sa isang masamang ngiti, nagplano siyang lokohin ang bida at ipakasal si Shizuru upang makuha ang mga pil. Biglang may isang matabang lalaki mula sa grupong Kosen ang nag-alok ng 4,000,000 yen para sa karapatan sa gamot. Lalong nataranta ang tiyuhin at agad na nag-alok ng 20,000,000 yen upang hindi mawala ang pagkakataon. Sinubukan niyang pakalmeyan ng lahat at pinaalalahanan ang mga bisita na panauhin lamang ang bida. Sa isang huwad ng ngiti, inimbitahan niya si Yaimore sa isang pribadong lugar. Doon, inalok niya ito ng 30,000,000 yen kapalit ng hatian sa tubo na 30 laban sa 70, malinaw na balak niyang angkinin ang pinakamalaking pakinabang. Muling inusisa ng bida ang hatian at nilinaw kung 70% ba ang sa kanya at 30 ang sa kumpanya. Tumawa ang tiyuhin at ipinahayag na baligtad ang kanyang iniisip, sapagkat ayon dito, napakahalaga ng mga koneksyon ng pamilyang Hoshu. Sa sandaling yon, lumitaw si Shizuru at tahasang hinamon ang sinasabing mga koneksyon ng pamilyang Hoshu. Nabigla ang tiyuhin at pasiga na iginiit na kabilang din siya sa pamilya. Matalim ang titig ni Shizuru habang ibinunyag na hindi nito inisip ang pamilya nang mawala ang 160,000,000 yen. Sa pagkataranta, mariing itinanggi ng lalaki ang lahat at iginiit na walang katuturan ang mga sinasabi ng dalaga. Ngunit inilabas ni Shizuru ang kanyang telepono at ipinakita ang malinaw na ebidensya ng pag-withdraw ng pondo at ang mga abiso ng bangko para sa paniningil. Nabigla si Masami at ang kanilang ina at napagtanto nilang ginamit nga ang kumpanya bilang collateral. Pinawisan ng malamig ang tiyuhin at naguluhan kung paano nalaman ng dalaga ang lahat at kung siniyasat ba sila. Mula roon, tahasan siyang inakusahan ni Shizuru na balak niyang pigain ang kanyang ina, tulad ng ginawa nito noon sa kanilang lola. Sa matinding galit, mariin niyang ipinahayag na hindi siya makakakuha ng kahit katiting na pakinabang mula sa kanila. Inilantad din niya na wala man lang itong 30,000,000 yen at binalak lamang lokohin ang bida upang kumita. Bumagsak sa sahig ang lalaki at desperadong iginiit na hindi ganoon ang lahat. Humingi siya ng tulong kay Masami, ngunit malamig ang tugon nito at hayagang nagpahayag ng matinding pagkadismaya. Kumapit ang lalaki at nagmakaawang tulungan siya dahil siya na lamang ang natitirang lalaki ng pamilyang Hoshiso. Gayunman, malinaw ang paninindigan ni Masami na ang paglustay sa mana ng kanilang ina ay isang bagay na lubos na hindi niya mapapatawad. Sa isang matatag na kilos, itinulak siya palayo at iniwang harapin ang sariling problema. Naiwang nakahandusay ang lalaki, wasak at nagmamakaawa kung tatalikuran ba talaga siya ng lahat. Tahimik na ibinigay ni Shizuru ang dalawang pagpipilian. Maaaring harapin ng lalaki ang hustisya at mabuhay sa utang, o ibenta sa kanya ang lugmok na kumpanya kapalit ng 1 yen. Tuluyang nanlumo ang lalaki sa narinig. Pinagtawanan siya ng iba pang panauhin at sinabing karapat-dapat lamang ang sinapit niya. Pagkatapos nito, lumingon si Shizuru kay Yaorei at binanggit na maraming propesyonal ang naroroon sa pagtitipon. Nag-alok siyang ipakilala ang ilan kung kakailanganin niya ng tulong sa negosyo. Sa isip ng bida, patas na ang 40,000,000 yen para sa mga karapatan, at bagaman pinaalalahanan siya ni Shizuru na maging maingat, idinagdag nitong panatag ang loob niyang ipaubaya sa kanya ang usapin ng negosyo. Ihinatid siya ni Shizuru pauwi at pinuri ang tinitirhan niyang lugar. Pagbaba ng sasakyan, ipinaliwanag ng bida na inuupahan lamang niya ang bahay. Nagpasalamat siya sa naging sakay at inamin na malaking tulong yun. Tinukoy siya ni Shizuru bilang kaibigan, bagay na ikinagulat niya. Tahimik niyang pinanood ang paglayo ng sasakyan, mga kamay ay nasa bulsa at ang isipan ay puno ng pagninilay. Sa ilalim ng liwanag ng buwan,
naisip niyang hindi pala ganoon kasama ang bagong buhay na kanyang tinatahak. Pagkatapos, humarap siya sa pintuan ng kanyang bagong tahanan. Maingat niyang hinawakan ng doorknob at naghanda ng pumasok. Sa sandaling yun, kusang bumukas ang pinto at sumilip ang bahagyang liwanag. Pagpasok niya, tumambad sa kanya ang nagkalat na dugo sa sahig ng sala. Doon niya nakita ang munting asong matagal nang sumusunod sa kanya, nakahandusay at may nakatarak na kutsilyo sa likod. Nag-alab ang galit ng bida habang sinusubukang unawain ang nangyayari. Sa malayo, ipinaalam ni On sa kanyang amo na umuwi si Yamori kasama ang isang babae. Dahil dito, iniutos ni Akimasa na dakpin ang dalaga upang lalong pahirapan ang bida. Sa isang masamang ngiti, sinabi niyang umaasa siyang magugustuhan ng lalaki ang redyalong iniwan niya. Ipinakita niya ang anyo ng malubhang sugatang munting aso na nakahandusay sa sala. Agad na tumakbo ang bida patungo sa kanyang kaibigan upang tulungan ito. Sa paglapit niya, napagtanto niyang humihinga pa ang maliit na hayop at may pag-asang mailigtas. Walang pag-aalinlangan, ginamit niya ang isang hilang talisman upang subukang iligtas ang buhay nito. Sa biglang sandali, may isang assassin na sumulpot sa kanyang likuran, handang umatake. Sumugod ang salarin at itinangka ang isang nakamamatay na saksak. Ngunit sa tamang sandali, nakaharap ang bida at tumama ang kanyang suntok sa mukha ng kalaban. Habang hawak ang munting aso, sinundan niya ito ng isang malakas na sipa sa baba ng umaatake. Mula roon, lumitaw ang iba pang mga tauhan at natigilan sa kanilang nakita. Maingat na ibinaba ng bida ang hayop at inutusan itong magtago. Sa pagkakahandusay ng unang kalaban, napagtanto niyang may mas marami pa itong kasama. Sa pagliyab ng lilang aura, inihanda niya ang sarili at sinimulang harapin ang mga kalaban isa-isa. Inutusan ng leader ng grupo ang kanyang mga tauhan na umatake, ngunit huwag patayin ang target. Isang salarin ang sumugod na may dalang sandata, ngunit nanatiling kalmado ang bida. Sa malamig na anyo, tinipon niya ang lilang enerhiya sa kanyang kamay at pinabagsak ang unang umaatake sa isang napakalakas na suntok. Kasunod nito, isa pang lalaki ang galit na sumugod na may tubo, ngunit madali niya itong hinarang at pinakita ang malinaw na agwat ng kanilang lakas. Isang mabigat na suntok sa dibdib ang sumunod, at sa isang iglap ay hinawakan niya ang kalaban sa leeg, inangat ito ng isang kamay lamang at tuluyang pinabagsak. Sa harap ng natitirang mga tauhan, handa na siyang ipagpatuloy ang laban. Dahil sa sitwasyon, nagbago ng plano ang grupo at inilabas ang kanilang mga baril. Ginamit ng bida ang kanyang bilis upang iwasan ang lahat ng bala at nagpas siyang tapusin ang lahat hanggang lumabas ang katotohanan. Sa malayo, tumawa si Akimasa habang inihahanda ang kanyang mga kasangkapan sa pagpapahirap. Lumapit siya kay Shizuru at minamaliit ang katotohanang siya ang babaeng pinapangarap ng buong lungsod. Nakagapos ang dalaga sa kama, at malinaw sa kanya ang pagkakakilanlan bilang anak ng konsehal. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Buong kumpiyansang sinagot niya ito at inakalang tapos na ang misyon at wala na ang target. Ngunit sa kabilang linya, dumating ang babala ng bida, malinaw na ipinahihiwatig na hindi na gising pa ang kanyang mga tauhan. Ngumiti si Yao Rei at naisip na talagang bihasa ang kalaban sa pagbibigay ng hindi inaasahang sorpresa. Sa kabilang dako, sinunggaban ni Akimasa si Shizuru at tahasang ipinakita na hawak niya bilang bihag ang anak ng konsehal. Sa sandaling yun, nag-alab ang galit ng pangunahing tauhan at kumislap ang liwanag sa kanyang mga mata. Ang galit ay bumalat sa kanyang anyo habang malinaw ang determinasyong hindi dapat idamay ang mga inosente. Ngunit nanatiling panunuya lamang ang tugon ng kalaban, Worry aliw na aliw sa tapang at pagiging mapusok ng kaharap. Pagkatapos nito, nagtakda siya ng 40 minutong palugit para makarating ang bida, saka pa nagbiro na kailangang hanapin nito ang lokasyon ng mag-isa bago tuluyang putulin ang tawag. Nanatiling tahimik ang bida habang hawak ang telepono matapos ang tawag. Sa pagsiklab ng puot, winasak niya ang aparato at buong paninindigang nagpas siyang hanapin si Hashimoto sa sandaling iyon din. Samantala, nagpasya si Akimasa na gumawa ng video upang lalo pang udyukan ang galit ng kalaban. Lumapit siya kay Shizuru na pilit lumalaban sa matinding takot. Ngunit bago pa magsimula, nainis siyang lumingon nang marinig ang kaguluhan. Ipinagbigay alam ng dalawang tauhan na yumandar ang fire alarm ng bodega. Galit na galit siyang sumigaw, sapagkat iniutos na niyang i-deactivate yun, at nagpasya siyang personal na tingnan ang sitwasyon.
Pagdating sa madilim na lugar, mariin niyang tinanong kung sino ang naroon at ano ang ginagawa. Sa isang iglap, sinipa ang pinto at tumilapon palabas ang isa sa kanyang mga tauhan. Nang bumukas ang pinto, tumambad ang gwardyang nakahandusay at ang silid na wasak na wasak. Sa loob, marahang binigkas ni Shizuru ang pangalan ng bida, sapagkat alam niyang dumating na ang magliligtas sa kanya. Bumalik ang kwento sa isang oras ang nakalipas, kung saan makikita ang isang lalaking sakay ng motorsiklo na nagrereklamo tungkol sa isang delivery. Hawak ang liham, tiniyak niya ang address at nalamang tama ang kanyang kinaroroonan. Napatingin siya sa mansyon at napaisip kung yun ba ang bahay ng pangunahing tauhan. Biglang umalingaw-ngaw ang boses sa kanyang communicator at nagbabala na nakauwi na si Yaorei. Sinabi rin na 6 na assassin ang kikilos at may isang babaeng dinakip upang isama. Dito niya napagtanto na ipinadala ni Akimasa ang mga salarin at may kinidnap na dalaga. Sa bilis ng pangyayari, humarurot ang sasakyan ng mga salarin na may sakay na bihag. Agad na pinaandar ng lalaki ang kanyang motorsiklo at sinundan ang mga ito upang matuntun ang kanilang patutunguhan. Hinabol niya ang sasakyan sa kalsada hanggang makarating sa isang malaking mansyon. Doon, tumunog ang kanyang telepono at agad niyang sinagot. Ipinagbigay alam niya na nasundan niya ang mga tauhan at na si Akimasa ang nagpadukot sa dalaga. Nang marinig ang eksaktong address na 32 Harami Street, hindi maitago ang kanyang pagkabigla. Ipinaliwanag ng bida na pinilit niyang magsalita ang isang tauhan bago ito mawalan ng malay. Humingi siya ng tulong upang mailigtas ang kaibigan at sinabing siya na ang bahala kay Hashimoto. Sa nagngangalit na anyo, nangako siyang hihilahin ang kalaban hanggang sa kailaliman ng impyerno. Samantala, sa mansyon ni Akimasa, nag-aaway ang pinuno at ang kanyang mga tauhan sa pasilyo. Galit niyang tinatanong kung bakit aktibo pa rin ang alarma. Tahimik na minamasdan ni Faki ang eksena at nakita ang lalaking blondeng papunta upang personal na siyasatin ang alarma. Nagrereklamo ang mga tauhan na napakahirap ng gawain at hindi man lamang nila mag-alaw ang bihag. Biglang may nakarinig ng kainahinalang tunog at nagtanong kung may taong malapit. Sa sumunod na sandali, lumitaw si Faki na balot ng lilang aura. Nagtaka ang isang tauhan sa kanyang presensya, ngunit malamig ang anyo ni Faki habang humihingi ng paumanhin at sinasabing magtiis muna sila. Bigla siyang sumugod at pinabagsak ang isa sa mga gwardya sa isang malakas na suntok. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.